Hello guys, welcome back again to my channel. So guys, for today's video ay samahan nyo akong pumunta ng Armenia. Yes guys, dahil finally after more than 1 year na nagtrabaho tayo ay approve na ang ating bakasyon. So guys, bali ang gagawin ko muna ngayon ay 4 days ako na magta-travel papuntang Armenia. Bali mag-stay muna ako ng Armenia and then after balik ako ng Dubai at 2 days akong mag-i-stay ng Dubai at pagkatapos nun ay magta-travel ako papuntang Pilipinas. So guys, bali sa part na to, nandito na tayo sa IBN Batuta. So yung travel natin ay from Riga Station to IBN Station. So guys, sa travel ko na to, first time ko na gagawin na mag-travel gamit yung Abu Dhabi Airport. Mamaya explain ko sa inyo guys kung bakit. So guys, finally nandito na tayo sa station ng IBN. So tinanong ko yung pagbili nga ng ticket dito. Sabi nga nila, kung gusto kong bumili, 12 o'clock pa yung susunod na biyahe. Hindi naman nila kung nagmamadali nga daw, direct na nga dun sa dito sa station. So guys, ito yung yung bus na aalis na. Ayan. Magmamadali tayo para makahabol na tayo dito. Ayan, buti na abutan natin agad. So guys, ayan, marami ng pasahero. Ayan, pero nalagay ko na dun yung gamit ko. Dito tayo magbabayad guys, dyan. 1 hour later. Guys, finally nandito na tayo sa Abu Dhabi Airport. So yung biyahe guys is 1 hour and 15 minutes lang naman. So ayan guys, makikita nyo yung duty free ng Abu Dhabi Airport ay napakaganda din. Yun, finally nakakuha na tayo ng boarding pass. So bali ang flight natin is 5:30 pa. Hanggang pa guys, bali mag-aalas 2 pa lang. So meron pa tayong time para kumain kasi medyo gutom ako. So ayun, i-update ko kayo mamaya. Bali nahanap ko pala yung gate number 15 kasi nakalagay kasi sa ticket is gate 15. So hahanapin natin siya. Ayan guys, wala pang tao. Masyado pa kasing maaga. Ayan guys, kung nakikita nyo, maaga pa. Wala pang ibang pasahero. Guys, ayun, bali i-share ko lang sa inyo. So, bali first time ko na mag-flight dito sa Wizz Air. Bali guys, yung Wizz Air, dito yung siya makikita sa UAE at sa part ng Abu Dhabi. So, bali ito yung pinaka-cheapest flight. Kaya kahit yung mga taga Dubai, mas pinupuntahan nila o mas gusto nila na mag-flight dahil nakakakuha nga sila ng discount dito nga sa Wizz Air. O ganun nga rin guys yung ginawa ko papuntang UAE, papuntang Yerevan, Armenia. So bali guys, ang gagawin ko pala doon is passion ko na pala. So ang gagawin ko, 4 days muna ako sa Armenia bago ako mag-Philippines. Guys, kung nakikita nyo yan, ayan, yung one bag only, ganyan, yung mini-measure pa nila yung sukat ng bag. Actually, bago ka pa mag-check-in, check muna nila yung bag kung tama yung sukat. Ay yung kita ko sa mga video, pero pagdating ko dito, hindi naman nila ginawa. So eto guys, isi-share ko lang sa inyo yung experience ko. Kasi as a traveler na backpacker nga, etong sukatan ng Wizz Air, marami nagsasabi na kapag lumagpas ka nga daw ay magbabayad ka. Totoo naman yun guys, na kapag nag-over na yung timbang ay magbabayad ka. Pero sa experience ko, hindi naman nila tinimbang. Hanggat hindi naman obvious yung bag mo na sobrang laki at sobrang dami ng laman, hindi nila yan ititimbang. Yung iba nga guys, nakita ko na sobrang laki talaga ng mga bag nila na dala na mga backpacker din. Pero ayun guys, kung hindi naman talaga obvious na mabigat, ay pagbibigyan ka nila. At i-allow nila yung dala mo na hand carry. Actually guys, yung pinabook ko na ticket via Wizz Air, nakita ko yun sa Facebook. Yung cost niya around 700
plus dirhams. Pero ang ano lang yun, ang included lang doon is 7 kg bag. So nasa iyo na yun kung mag-additional ka. Syempre kapag nag-additional baggage ka, may extra na bayad. So ang ginawa ko, kasi parang hindi naman enough yung 7 kg, nag-additional ako ng 10 kg. So nag-additional din ako syempre ng bayad. Kung ang prepared mo naman, yung hindi ka na masyadong magdala ng maraming gamit, may silang in-offer nga na 7 kg. Tsaka depende yun, may mga promotion sila na sinasabi, minsan may makukuha ka na 300 dirhams lang, ganyan 400, 500, ayan. Depende yun sa agency na makikita nyo. Ina-advertise nila sa Facebook, ayan, marami rin sa Instagram. So, sa mga gusto niya na mag-travel papuntang Armenia, Georgia, o yung Baku, ayan, mag-check lang kayo sa mga online, ayan, katulad ng mga Facebook, ayan, marami kayong makikita. So guys, dahil matagal pa nga at wala pa naman masyadong sa mga tao, pumunta tayo sa taas ulit para bumili or kumain. Ayun guys, order tayo dito. Much later. So guys, nandito na kami. Ang lamig, grabe. Akala ko hindi ganito yung yung weather ngayon. Kasi medyo summer pa. Pero malamig siya ngayon. So ayun guys, sa part na to, pagkapasok namin sa airport, bali pipila ka dito dahil may babayaran kayo na entry visa. Bali guys, yung entry visa na yon parang nagkakahalaga siya ng $9. So dapat guys, naka-ready na yung dollar nyo, nakapagpapalit na kayo para less hassle. So ayun nga guys, bali kakagaling ko lang sa hostel na tinutuluyan ko. So medyo natagalan kami dahil nga yung mga kasamahan ko hinatid sa kanya-kanyang hostel. Ibig sabihin kasi yung nagsundo na driver, iba-iba yung mga sinundo niya, iba-iba yung mga hostel na tinuluyan, kaya medyo na late lang. So ngayon, dito tayo ngayon sa labas. Aling gagawin ko ngayon, tutour lang dito sa city. So ayun nga guys, dahil medyo late na ngayon, nagugutom na rin ako. So hahanap tayo ngayon ng makakainan. So bali yung napanood ko, parang malapit na yun dito. Hahanapin natin yung restaurant na yun. Guys, bali itong resto na ito yung isa sa mga itinerary na sinulat ko na pupuntahan ko pagdating ko nga ng Armenia. So guys, nandito tayo ngayon sa Vienna Ribs Restaurant. So order tayo ngayon para sa lunch natin. Actually guys, bago kayo mag-travel papuntang Armenia, mas maganda na manood kayo sa YouTube para makakuha kayo ng mga idea kung saan yung mga masasarap na restaurant nila at kung saan yung mga lugar na tourist spot nila. Guys, hindi tayo familiar sa mga pagkain nila dito, pero try natin. Actually guys, marami naman silang option pagdating sa pagkain. Meron din silang pork, meron din silang chicken, at kung vegetarian ka naman, is available din naman. So guys, ayan, dumating na yung in-order ko na ribs. Ayan, meron siyang kasamang potato. Tapos meron din parang coleslaw. Ayan. So meron din tayong soft drinks. Ayan yung kakainin natin para sa lunch. At guys, sa mga pupunta ng Armenia, itry nyo tong restaurant na to. Napakasarap ng pagkain nila. At bukod sa masarap, mura pa. Guys, kain tayo. At guys, kung pupunta kayo ng Armenia, highly recommended itong restaurant na to. Napakasarap at murang-mura pa. Bali guys, yung ribs niya is pork. Ang sarap ng lasa niya. Hindi naman kasi gusto dito yung mga kanin. Kaya
gulay at saka mga meat lang ang halos kinakain nila. So guys, ito yung nakain natin, 5,610 sa pera nila. So ito yung binayad ko, 6,000. Okay guys, tapos tayo kumain. So maglalakad-lakad tayo ngayon ulit. Grabe yung daan dito, oh. Puro hagdan, tapos ano, bundok na rin dito guys. So bali guys, ang hinahanap natin ngayon yung isa sa mga tourist spot daw dito, yung Republic Square. Ayan, so hahanapin natin siya ngayon. Guys, ayun, bali hinahanap natin ngayon yung Republic Square. So ayan, lakad-lakad lang tayo. Sabi na napagtanungan ko naman, 30 minutes daw lakad. Hindi ko alam kung ano yung totoo. Pero sige, lakad lang tayo dito. At finally guys, nakarating na rin tayo sa Republic Square. So guys, dito sa Armenia, ang Republic Square nila, ito yung pinaka-sentro ng city nila. At kitang-kita guys, yung ganda ng pagkakagawa ng mga building nila. At bukod yan guys, makikita nyo, sa sentro na to, dito nag-iipon-ipon yung mga turista para magpa-picture. So ayun nga guys, bali on the way naman ako ngayon papuntang Cascade Complex. So tingnan natin kung anong meron dun ngayon sa tinatawag na Cascade Complex. Ang oras ngayon guys ay 5 o'clock na ng hapon. Ayan, sobrang liwanag niya pa rin. Tapos yung banda dun, nadaanan ko na yung sa dulo dun. Ayun, napakadaming tao kasi ano yun, parang park siya. Tapos yung Cascade Complex na tinatawag nila, nagtanong ako, sabi straight nga lang, tapos kakaliwa ako. Hindi ko lang mahanap ngayon kung saan yung pwedeng tawiran kasi baka mamaya ma-jaywalking ako. Ayan. So guys, finally nandito na tayo sa tinatawag nila na Cascade Complex. Ayan, kung nakikita nyo, ayan sa likod, diba? Napakataas na hagdan. So pupuntahan natin yan. Grabe guys, so tignan nyo, napakataas na hagdan. Ayan. Try natin na iakyat yan. So guys, dito napakaganda ng makikita nyo at more on family nga ang pumupunta dito. So bali sa hagdan pala na to guys, sinasabi nila na made in limestone daw ito at meron tong 750 step bago ka makapunta sa taas. Pero guys, optional to, pwede kayong gumamit ng elevator. Pero guys, yung elevator na to ay hanggang 8 PM lang. So ayun na nga guys, nilalakad na natin paakyat. So guys, make sure na kapag gagamit kayo ng elevator, bago mag 8 o'clock dapat nandun na kayo. Kasi nagsasara nga siya ng 8 o'clock ng gabi. Bali yung oras guys, magsi-6 na ng gabi. Grabe, dito pala nakakahingal na. So guys, nandito na tayo. Sobrang nakakahingal na. Ayan. Konti pang lakad para makapunta tayo sa tuktok. Pero malayo pa. Sobrang nakakahingal. Tingnan nyo yung baba. Ayan yung nakit natin. Finally, nandito na tayo. Ito na yung pinakadulo. Pero kung gusto mong pumasok sa loob, pwede. Ayun, hanggang tuktok nun. Kung kaya mo pang lakarin. Ako ayoko na kasi nakakapagod na. Kasi tingnan nyo yung nalakad ko. Ito na. Ayan na. Kitang kita na yung city.
napakaganda. Pero guys, dahil sa nagbago yung isip ko, gusto kong akyatin yung pinakatuktok. Ayan, kasi dami pumupunta eh. Ayan. Kasi minsan lang tayo din nandito. Kaya gagawin natin. Ayan na guys, nakatapak na tayo. Ayan. Guys, finally nandito na tayo. Kung makikita nyo guys, napakaganda at napakalaki ng city ng Yerevan, Armenia. So guys, naalala ko lang yung nasa Georgia ako, meron di ba silang tinatawag na Mother of Georgia. Dito, nakita ko kasi to, yung Mother of Armenia naman nila. Ayan. Ang gusto ko siyang lapitan para makuhaan. So guys, dito ko muna tatapusin ang first day vlog natin dito sa Armenia. I hope na nag-enjoy kayo at kita-kits ulit tayo sa day 2.